mamatay para sa bayan. Sila ang 5th Battalion ng Special Action Force. Ang ilan sa mga komando na nakikita niyo sa bidyong ito, hindi na nakauwi ng buhay sa kanilang asawa, ina at mga anak. Kilala natin sila ngayon bilang SAF 44, ang Fallen 44. Sa bawat labanan, palaging may dalawang panig, dalawang magkaibang kwento. Malalaman ba natin ang talagang nangyari sa mga sapano? Kung sino nagkamali, kung sino nasa tama. Kaya ba natin makita ang katotohanan? We say goodbye to 44 courageous Special Action Force operators. To us, you will never be just a number. You will always be our comrades. All I ask right now is justice. Kalbo, sunod ka na! Diyan, i-practice! Diyan ka! Sa nakalipas na ilang taon, ang kampong ito ang tahanan ng 5th Battalion ng Special Action Force. Pero ngayon, nakabibingi ang katahimikan. Ang bawat sulok ng kampo nagluluksa. Sa chapel sa loob ng kampo, nakahimlay ang labi ni Police Senior Inspector Ryan Pabalinas, ang team leader ng 55th Company ng 5th Battalion. Ang 36-man team na pumasok sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, isa lang ang natirang buhay. Nakapaligid sa kabaong ni Pabalinas ang kanyang ibang mga tauhan at kasamaan sa 5th Battalion. Walang umiiyak pero lahat nakatingin sa malayo. Tila naghahanap ng kasagutan sa kawalan. Paminsan-minsan, binabasag ng pagkanta ng nag-iisang anak ni Pabalinas ang nakabibinging katahimikan. Anin, kanta ulit. Anin, kanta kay Daddy. Anin, kanta mo kay Daddy. Sige na, isa natin. Lagyan natin ng camera. Pero pagkatapos ng kanyang pag-awit, babalik ang bawat isa sa pagtingin sa kawalan. Hindi lahat ay maaaring maging miyembro ng Special Action Force. Sila ang tinuturing na elite team. Karamihan sa mga nagpupulis ay gustong mapabilang sa unit na ito. Pero hindi lahat ay mapalad na makapasok. Hindi ka lang kasi dapat matapang o mahusay. Dapat matibay ang loob sa bakbakan. Ito ang makuha habang nagsasanay ang 5th Battalion ng Special Action Force. Para sa may tuturing na pinakamalaking hamon ng kanilang buhay sa. Ang huliin si Zulkifli Binhir, ang isa sa mga most wanted na terorista sa Asia.
1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Pero dito, hindi lang ang isang komando ang pinagtitibay ng hirap ng training. Ang pinakamalaking skill bilang Special Action Force, ang kumilos bilang isang grupo. Ang mabuhay at mamatay, nakasama ang iyong kapwa-komando. Ang iba sa kanila, bata pa lang pangarap na maging SAF. Pero uubos ka pa rin ng ilang buwan ng special training. Pero sa gitna ng mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat, sa kanilang murang edad, nagagawa pa nilang magkasiyahan. Pero paminsan-minsan, nakakalabas sila sa kanilang barracks para magpakitang gilas. Noong 2013, ipinagtanggol ng SAF ang Zamboanga City laban sa Moro National Liberation Front. Pagkatapos ng halos 3 linggong bakbakan doon, naitaboy ang mga rebelde. Isang buwan bago ang pagsugod nila sa Mamasapano, alam nila na handa na sila. Wala raw SAF ang papasok at susuong sa kuta ng kalaban na hindi sumagi sa isip na mamamatay. Pero walang nakapaghanda sa ganitong kalagim na katapusan. Nakakabingi ang katahimikan sa maisang ito sa barangay Tucanilipaw, bayan ng Mamasapano. Sa tabi ng maisan, isang mabagal na ilog. Binabagtas ng tulay na kawayan. Noong Enero 25, nakakabingi ang bakbakan dito sa pagitan ng PNP-SAF at ng MILF. Mafia. Bago sumuklob ang dilim, ang casualty, 44 na pulis komando, 18 naman sa panig ng MILF
at ang katahimikan sa Mindanao. Ang target ng Operation Exodus ng PNP Special Action Force, ang Malaysian bomb expert na si Zulkifli Abdir alias Marwan at ang Pinoy na bomb maker na si Basit Usman. Pinaghihinala ang nagtatago sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao. Tanda pa ng mga residente ng barangay Tukan Alipaw ang pagdating ng mga truck ng pulis noong Sabado ng gabi, Enero 24. Halos 400 mga PNP Komando galing PNP Special Action Force. Galing sila sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, Zamboanga, Cotabato, Kidapawan, General Santos. Naiwan ng higit 300 pulis sa Pan-Philippine Highway sa barangay Tukan Alipaw. 2 unit ang pumasok sa loob, ang 84th Seaborne Special Action Company na magsisilbing strike force at ang 55th Special Action Company na blocking force proprotekta sa likod ng strike team. Pagtawid ng ilog, nagpaiwan sa maisan ang blocking force habang umabante ang strike force patungong katabing barangay ng Pidsandawan, 3 kilometro pa ang layo. Alas 4 pasado na nang marating ng strike force ang kubo ni Marwan. Pero natunugan ni Marwan ang pagdating ng mga pulis komando at nagpasabog ng mga mina na ikinasugat ng ilang pulis. Napatay si Marwan pero nakatakas si Usman. Nakunan pa ng tissue sample ang katawan ni Marwan para makumpirma ang kanyang identity sa DNA testing. Si General Noli Talino ang officer in charge ngayon ng PNP SAF, nasa command post ng Special Action Force. Kausap niya sa radyo ang mga komando. Everybody at the TCP or Tactical Command Post was so tense until such time that we received a text message from the operating troops stating, Mike 1, bingo. A joyful moment was felt knowing that the mission was accomplished. And I clearly heard, Police Director Hitolio Napeñas, para sa inyo ito, meaning para sa bayan. Sa puntong ito, ayon sa MILF, hindi pa nila nakakabangga ang tropa ng gobyerno. We heard the burst of fire around 4:30 in the morning. But this was not after some firing, then it is stopped, completely stopped. So everybody was, I think there were just only maybe there is only some accident or whatever. Paglabas ng strike force sa kubo ni Marwan, napalaban sila sa grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF. Ilang mga pulis komando ang namatay o nasugatan kasama si Inspector Tabdi na siyang kumuha ng tissue sample. Ayon sa MILF, alas 6 ng umaga nang magkasalubong ang mga rebelde at ang blocking force sa tabing ilog. Nung una, hindi raw nila nakilala ang uniforme ng mga pulis komando. Git din ng mga rebelde, sila ang unang pinaputukan ng mga pulis. According to the commander of the area, they because they have also our men also are having firearms, so they shoot them. They directed the shooting to them. So that ignited the encounter in that barangay Tukan Alipaw. Nang mapalaban na ang blocking force, napilitan ng strike team na maghanap ng ibang daan papalabas. Dumaan sila sa timog hanggat makalabas sila sa boundary ng katabing bayan ng Rajabuayan. Samantala, ang blocking force ng 55th Special Action Company na ipit na sa lumalaking bakbakan. I remember the voice of the radio man of 55th SAC, the main effort too, that was pinned down early in the morning and then keep on asking where the support elements are. The first encounter, there were only a few because there are maybe around more than 20 of them there. But then after the start of the fighting, when there was already first encounter, then we have also some troops
around the area. So reinforcement started to arrive, maybe at around 9 o'clock. Sa puntong ito, ayon sa MILF, hindi pa rin malinaw sa kanila kung sino ang kalaban. Napalibutan na ang blocking force ng mga armado mula sa kabilang pampang ng ilog at maging sa gilid ng maisan. Walang masilungan, walang mataguan. Nagkakaubusan na raw ng bala at ng mga tauhan. Pasado alas 12 na nang pumasok ang ceasefire committee para mamagitan, pero hirap pa rin patigilin ang bakbakan hanggang sa maubos ang blocking force ng PNP-SAF. 4 o'clock, talagang completely nagkaroon na ng talagang tigil putukan ng 4 o'clock. It is not a massacre, and this is not the making of the MILF, because we were in our own area. We did not attack any government troops. We did send reinforcement from different approaches, but could not penetrate the bulk of the enemies until about 1 p.m. when that boy's voice was nowhere to be heard. There was a radio silence, very long silence. After the battle, I realized that voice will never be heard again. And no, that voice belonged to Ryan, or Senior Inspector Ryan Pabalinas. Alas 5 ng hapon nang masimulan na ang recovery ng mga labi ng PNP-SAF. Wala na mga baril at gamit, pati ang mga uniforme. Maraming bangkay, may tama ng bala sa ulo. Nakuha nga ng mga pulis komando si Marwan, pero sa napakalaking halaga. Habang nagluluksa ang buong bayan, kanya-kanya namang turuan kung saan nagkamali at sino ang may pagkukulang. Kung hindi nga ba sinaklolohan ng Armed Forces of the Philippines ang SAF, we were ordered by the President to coordinate, and I think we failed in that order to coordinate. o dahil hindi nag-coordinate ang SAF sa AFP. Sinisira na yung puri ng Director ng Special Action Force, pati na yung Special Action Force at buong kapulisan. Kaya inilay down ko yung mga unang operasyon kanina na may coordination kami sa Armed Forces of the Philippines. Yung April 23, on the last, nag-move na yung tao namin, bigla silang hindi nagbigay ng commitment nila. Maging ang tinuturong isa sa nagplano ng Oplan Exodus, ang suspendidong PNP Chief Alan Purisima, nagbitiw na sa pwesto. Pero maging siya, naghugas kamay sa pangyayari. Hindi po totoo na ako ang nagmando doon. Meron po tayong mga commanders on the ground commanders ang tawag po nila. Sila po yung nagdidirect ng operations at sila din po ang kasama sa mga pagpaplano. Si Pangulong Aquino na unang binatikos, inako na ang malagim na sinapit ng SAF 44. Ako ang ama ng bayan at 44 sa aking mga anak ang nasawi. Hindi na sila may babalik. Nangyari ang trahedya sa ilalim ng aking panunungkulan. Dadalhin ko po hanggang sa huling mga araw ko ang pangyayaring ito. Responsibilidad ko po sila. Kasama ang buong puwersa ng SAF sa operasyong ito, pati na ang mga nagligtas sa kanila na nalagay din sa panganib ang buhay. Walong investigasyon ang gumugulong ngayon tungkol sa bakbakan sa Mamasapano. Lahat naghahangad na alamin ang katotohanan. Pero para maunawaan daw ang totoong nangyari noong Enero 25, higit pa sa taktika at husay sa pakikidigma ang kailangan suriin. Bakit ba nasa Mamasapano ang mga katulad ng MILF, BIFF at si Marwan? At ano nga ba ang pintakasi na posibleng sanhi raw ng madugong labanan sa Mamasapano?
Ang bayan ng Mamasapano ay matatagpuan sa pusod ng Maguindanao sa gilid lang ng Liguasan Marsh. Pinangalanan ito sa isang anak ni Sheriff Ampatuan na tito naman ni Andal Ampatuan Sr. Para na ring Pilipinas, ito ang bayan na puno ng kabalintunaan, sagana sa likas yaman, pero sadlak sa kahirapan. Maraming halaman, isda at hayop dito. Meron pa nga mga buhaya. Higit sa lahat, matagal nang usap-usapang ang Liguasan Marsh ay mayaman sa natural gas deposits na nagkakahalaga raw ng bilyon-bilyong dolyar. Katunayan, nagsagawa ng exploration ang Philippine National Oil Company doon noong pang 1994. Pero habang pinag-iinteresan pa lang ang yaman ng Liguasan, ang mga nakatira doon ay lubog na sa hirap. Noong taong 2000, ang Mamasapano ay pangatlo sa pinakamahirap na bayan sa buong bansa. Ayon sa NSCB, higit 8 sa bawat 10 residente below poverty line. Tila bumuti lang ang kalagayan ng mga residente sa nakaraang dekada. Noong 2006, ang poverty incidence ay nasa 59%. Halos 6 sa bawat 10 ay mahirap. Noong 2009, nasa 56% na ito. Higit doble pa rin ang poverty incidence ng buong bansa. Hindi madaling pasukin ang swampland o latian at hindi rin ito gustong pasukin ng mga tagalabas. Sa nakaraang mga dekada, sa area na ito namugad ang ilang base command ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Medyo isolated yung area. Sa pagkakaalam ni Mayor Benzar Ampatuan, may 5 base command ng MILF dito. Marami po tayong grupo ng MILF dito po sa area natin. From doon nga po, 104, 105, 106, even 118, at saka kung hindi po ako nagkakamali, even National Guard. Meron po dito sa area natin. Sa tansya nga ng alkalde, halos 8 sa bawat 10 residente ng Mamasapano, kung hindi miyembro ng MILF, ay suporta nito. Isa pang misteryo kung bakit isang Ampatuan ang alkalde ng isang bayan na halos hawak na ng MILF. Noong panahon ni Gloria Arroyo, matindi ang bakbakan sa pagitan ni Andal Ampatuan Sr. at ng MILF. Katunayan, ginamit ni Andal Sr. ang banta ng MILF para makakuha ng karagdagang armas at bala mula sa gobyerno. Pero ang apo ni Andal Sr. ang ngayon tumatayong punong bayan ng Mamasapano. Ang tanong ng marami, paano dumami ang MILF sa lugar at bakit nakapagtago dito si Marwan? Para maintindihan ito, kailangan natin suriin ang istruktura ng MILF. Ang kampo ng MILF ay hindi gaya ng kampo ng militar, na mga pasilidad at barracks na pinapaligiran ng bakod. Ayon kay General Carlito Galvez ng Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH, ang mga kampo ng MILF ay nakasentro sa mga komunidad. Dito nakatira ang mga rebelde at ang kanilang pamilya. Dito rin sila nagtatrabaho. Hango ito sa modelo ng mga kampo sa Vietnam War, kung saan walang formal na kampo kundi kumpulan lang ng mga komunidad. Gayon din ang mga base commander. Ang mga commander ng MILF ay mga leader ng isang komunidad na inatasang maging pinuno ng isang unit. May mga base commanders, sila talaga ang may mga authority na magano. Sila may control to call for ceasefire. Minsan nga, ang mga commander ay napapalaban dahil sa away sa lupa o away ng mga angkan. We really confirm that there are MILF related to some members of the BIFF. Several times we have worked with the AFP under this protocol, under this process, and I think the AFP can attest that this has never happened. Dagdag pa sa gulo ang paghiwalay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong 2008. Ang nagtatag ng BIFF ay si Ameril Umbracato, ang dating commander ng 105th Base Command ng MILF sa Liguasan Marsh. Na naiwan ni Ustad Salamat na nagsabi na kung mamatay ako, na si Haji Murad mamahala dito. Ang pumulit kay Umbracato sa 105th Base Command, ang kanyang kaibigan at second in command na si Zacaria Goma. Ituring na ito isang aso. Aso, alam mo yung aso, lahat ng hayop. Asong iba talagang
batasan ugali. Sumuka pagkatapos inasuka niya. Kung gano'n hindi ako aso, na isuka ko pagkatapos kain na makuli. Pero humiwalay man si Umbracato sa MILF, hindi malayong kinikilala pa rin siyang pinuno ng komunidad. Ito ang pinasok ng PNP Special Action Force noong gabi ng Enero 24. Komunidad ng mga rebelde at isang lugar kung saan mas malapot ang kapit ng dugo at tawag ng pakikisama kaysa sa ang kapit ng paniniwala. Lumalabas na kinuyog ang mga elemento ng 55th Special Action Company ng sari-saring armado. Ayon kay MILF Chairman Alhaj Murat Ibrahim, sumali kasi sa labanan ang BIFF, mga armadong residente at pati raw mga miyembro ng isang private army. Sa mga pamilyar sa mga labanan sa Mindanao, ito ang tinatawag na pintakasi. Ang pintakasi ay literal na sabong, pero sa konteksto ng giyera, ang pintakasi ay ang pagsama-sama ng iba't ibang grupo para pagtulungan ang isang kalaban. This new town in the middle of nowhere is now the center of controversy. After 14 Marines here were ambushed and 10 of them mutilated, the fate of peace in Mindanao may as well hinge on the fate of this small town. Ito rin ang nangyari sa Albarca, Basilan noong 2007 at 2011 nang paligiran ang Marines at Army Special Forces ng pinagsamang grupo ng Abu Sayyaf at ng MILF. Si General Carlito Galvez ay dating Army Brigade Commander sa Basilan. Sa isang pag-aaral na ginawa niya mula 1998 hanggang 2012, lumalabas na ang pinakamalaking casualties ng gobyerno ay dahil sa pintakasi. Sa loob ng 15 taon, nalagasan ng gobyerno ng halos 800 tauhan na namatay o nasugatan dahil sa pintakasi. Sa isang iglap, ang mga grupong magkaribal biglang magkakasundo na labanan ng isang tagalabas. Bahagi na rin ito ng kultura, nakalimutan ng mga alitan kung tagalabas ang kalaban. Minsan, ginagamit pa ang ganitong kaugalian para gumawa ng mga panibagong alyansa. Kung ako kalaban, lalapit ako dun sa kamag-anak ko. Lalapit din ako sa MILF para hindi alam nila na talagang kunyari, mahirapan akong mag-operate kasi pagka once na nag-operate, konting mali ko lang, MILF ang babangga. Sa ganitong paraan, lalong lumobo ang kalaban ng PNP SAF sa Tucana, Lipao. Nagsimula lang daw sa 20 MILF,
naging 100 at malamang higit pa. Si Galvez din ang kinatawan ng gobyerno sa Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities or CCCH, ang grupo na nagpapanatili ng ceasefire sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Kaagad silang tumungo sa Tocanalipao nang marinig na may bakbakan. Pero dumating sila pasado alauna na dahil galing pa sa Iligan. Ang hirap daw pigilan ang putukan, lalo't nagkainitan na ang magkabilang panig. Sinasabi namin pagka-intense firefight, mga at close range na mga siguro yun, 25 meters and below, ang laki ng casualty niyan at saka mahirap awatin pagka ganun na yung distance. At saka pagka nakita natin yung emotional adrenaline ng isang tao pagka once na you are in a firefight, parang wala ka ng control sa sarili mo. At saka sometimes yung talaga, ang mo is to survive and overcome yung opponent. That is where we try to contact the CCCH to immediately contact the INT in order to disengage, because at that point in time when the battle was at its height, it is very difficult to stop one party only. Maingat ding ipinaliwanag ni Galvez na hindi ang MILF sa barangay Tocanalipao ang nagkanlong kay Marwan, kundi ang BIFF sa kabilang barangay ng Pitsandawan, 3 kilometro ang layo. To make it clear sa atin, ang nagkakadal talaga sa mga terrorist natin is the BIFF. Silang nakakoptok dito sa karamihan ng mga natin, pagbubomba natin, nakita natin, we can trace it down to BIFF. If Marwan was there, it was not in our area, because as I have said, this area where they fired upon Marwan is about 2 to 3 kilometers away from our position. Pero hindi pa masagot ng MILF ang tanong kung may mga lumabag sa karapatang pantao ng mga namatay, lalo't may hinala na binaril ang mga sugatan. Sabi ng MILF, parurusahan ang sinumang may sala. We will assure that if there is some lapses in the side of the MILF, then we will implement sanctions as provided by our laws in the MILF. Ayon kay Galvez, maraming reforma na kailangang isagawa para iwasan ang ganitong mga problema, mula miscoordination hanggang pintakasi. Mahalagang nakikipag-ugnayan ng lokal na pulis at militar sa lokal na MILF commander. Lalo't may peace talks naman. Ito raw ang nagawa na nila sa Basilan, kaya't hindi na naulit ang pintakasi mula 2011. Nagkaroon kami ng yung mechanism, nagkaroon ng meeting noong April 24 sa Davao, 2014. Ang namin is to strengthen yung communication and strong coordination. Pero ang lahat ng ito nakaangkla sa kinabukasan ng peace process na ngayon nanganganib. Ngayon pa lang, marami ng mambabatas ang nag-aatras ng sponsorship sa Bangsamoro Basic Law o BBL. Para saan pa yung BBL kung ngayon pa lang na hindi pa nila kontrolado yung area, ang sasabihin lang nila pag may napatay na 50 pulis ay hindi nag-coordinate. Tinigil rin muna ang pagtatalakay ng BBL sa Kongreso. Bagay na lalong nagpapainit ng sitwasyon sa mga area ng rebelde. At may mga nag-uudyok ng isa na namang all-out war laban sa MILF. Tinugis ang teroristang si Marwan para magkaroon tayo ng katahimikan. Pero ang kapalit ba nito ay isa na namang gera. To the families of our fallen comrades, don't quit. Don't give up. To the SAF troopers, let us not quit, let us not give up. Let us continue the fight. Umagos ang lungkot at galit dahil sa dami ng mga namatay. Pero sa huli, ang Tocanalipao ay hindi lamang trahedya ng mga pamilyang namatayan ng ama o ng anak. Nakatahi sa pangyayaring ito ang kasaysayan ng Mindanao ng mga pagkakamali, pagkukulang o pagmamalabis. Kung sakali ang mas malaking trahedya ay ang maaaring epekto nito sa isang rehiyon na matagal na naghahanap ng kapayapaan. Ako po si Ed Lingao. Magandang gabi sa inyo lahat.